Ako po si Annalisa Villapando Abrigo po. Meron po kaming tatlong anak, pero sa kasalukuyan po ay dalawa na lang po sila. Ang isa po ay 8 years old. At ito nga pong bunso namin, si Kio, ay 1 year old po and 6 months po. Actually po, nung siya po ay pinanganak, super healthy po, napakalaki. 3.7 kilos nga po siya. Kaya po sabi po ng doktor, siya po yung pinaka-healthy that time. So wala pong signs na meron po siyang karamdaman. 5 months to 6 months niya, doon po nagkakaroon siya ng mga symptoms na nagba-violet po ang kanyang mga kuko. Tapos parang inaano po namin na baka naghihika siya kasi minsan nahihirapan po siyang huminga. So yun po yung naging dinadala po namin siya sa pedya, sa bayan. Pero ang usual po na findings ay cleared po ang lungs niya. So wala pong ibang findings, so okay na po. And then, ayun po, nagpatuloy siya. Nung magbanda po siyang mga 9 months, mabilis na siya sobrang mapagod. May kami nagpa-check up sa kanya, May 2024, sa pedya niya kasi sakto po na siya may ubo. Siya prone dun sa ubo at sipon. Tapos, nung time na yun, natakot po siya dun sa doktor sa Calawag, sa pedya niya. Tapos, nung natakot siya, nag-violet po. And then, dun ko po naalala na sabihin sa doktor na kung normal po na nagba-violet talaga yung kanyang mga kuko. And then, sabi po nung doktor niya, hindi talaga siya normal. Tapos, nirefer niya po kami sa pedya cardio. So right away po, nung June 7 na nagpunta kami doon, na-diagnose po agad siya na meron siyang congenital heart disease. Sakit niya, which is yung TOF po, tetralogy ephaloi, combination po siya ng 4 na heart defect. Yung meron daw pong butas sa sa heart niya, malaki yung lining nung right heart niya, kaya po nalaki yung heart sa part ng right heart niya. Tapos, nagbabara din po yung litid o yung ugat na diretso po sa kanyang baga. Kaya po yung oxygenated blood niya po ay halos wala. Kakaunti na po yung dumadaloy sa kanyang katawan. Time po na yun na na-diagnose siya, umiyak po kami mag-asawa sa harap ng doktor kasi ang una po naisip namin is fresh pa po sa alaala namin pagkawala ng aming anak na panganay. Wala din kaming ganun kalaking halaga. Although may trabaho po kami pareho ngayon, kaya lang ay hindi sasapat. Kumbaga meron din po kami mga loan obligation na ng mga previous po namin na binabayaran. And then sabi lang po ng doktor namin, si Dr. Targa, hindi ito hopeless case. Marami na daw po talagang case na ganun. So, ang gagawin lang is, dadali namin siya sa heart center, maghanap po kami ng doktor doon, ng pedya cardio, o surgeon na pwede po sa kanyang gumamot. And then sila po ang bibigay sa amin ng instruction kung paano po namin mapapa-opera ang aming anak. So, binigyan niya po kami ng referral directly po sa heart center talaga po. Yun nga po, awa tulong ng Diyos, papunta po kami doon. And then, i-direct nila po kami sa UNTV para po mabigyan ng assistance. Actually, sila po ang naglakad ng halos half ng GL po namin na meron kami noon. Guarantee letter po. Sa quotation po ng doktor namin, nasa 800,000 po talaga ang maliles po yung PW discount, lahat po ng yung sa PhilHealth po, ganyan. Lumapas po kami sa 800,000 na GL nung naando na po kami sa ospital. Umabot po talaga yung bill namin ng 1.1 M kasi natagalan po siya sa ICU. So nag-extend po kami kaya nagkaroon po kami ng excess na halos nasa 119,000 po, 550 po yun. Si Dr. Janice po yung surgeon niya. Siya po yung nag-care of po ng aming pong balanse ng PN po namin. Kaya po kami nakalabas ng ospital po. Nung lumabas po yung doctor dun sa waiting area po nung operation, ng right away nung operation niya, sinabi po na smooth and successful po yung operation. So wala pong naging malfunction ng mga organs niya po during the operation na. Napakahirap. Napakahirap po na pagkakatiwala po ang aking anak, yung buhay niya. Pero alam po namin, naniniwala kami at saka nagtiwala kami talaga na
magagawa po ng mga doktor yun sa tulong po ng ating Panginoon na maging maayos yung kanyang operation. Eh din nung mga panahon po yun, di siya, nagtiwala talaga. Tapos paglabas po ni doktora, nakangiti po siya. So parang sabi namin ay, naku, salamat po sa Diyos. Alam na namin agad yung resulta. Sobrang kulit na po niya ngayon. Pero before naman po, makulit din. Kaya lang po, hindi kinokontrol po namin. Kasi bawal po siyang mapagod. Nakakapaglakad na po siya. Tapos, diyan pa uli-uli po sa amin, bahay. Tapos, pero yung boses niya po, hindi pa ganun po bumabalik. Lumakas po ng kain, lumakas din po siya ng dede. Yan din po. Ang ating pong mga anak ay pahiram po sa atin ng Panginoon. Ano po? Di po natin alam, di po natin pwedeng panghawakan na sila ay talagang makakasama natin habang buhay. Ang lagi lang po natin pang-aral sa kanila ay maging mabuting tao, maging mabuting bata, maging magalang. Magdasal po tayo palagi, manalangin, nagsamahan tayo at gabayan sa pagpapalaki po sa ating mga anak na may takot sa Diyos.